At ito nga, hanggat maaari, dapat daw ilibing ang labi ng mga yumao ayon sa simbahang katolika. Pero kung i-cremate daw ang labi, dapat ilagak ito sa sagradong lugar at hindi isaboy kung saan-saan o kaya ay itago nga sa bahay. Kaugnay po niya, makausap natin si Father Francis Lucas, Executive Director ng Catholic Media Network o CMN. Good morning po, Father Lucas. Good morning. Father Francis, welcome sa unang balita. At ano po ba yung bagong kautusan ng Vatican o paglilinaw po kaugnay nitong cremation? Ito kasi nung 25 October lumabas. At noong 1963 pa, pumayag na ang simbahan na pwede yung cremation. Pero ang sinasabi nga, gaya na sabi nyo na, preferred pa rin yung burial na ilalagay mo sa tomb, na hindi susunugin. Pero agad-agad sinabi doon, kapag kinremate, ang misa, yung funeral mass, dapat mauna nung andun pa yung katawan. Although nagkaroon na rin ng mga exception, o kung tawag yun, indult na hinihingi mo ng permiso sa Roma, na pwede rin yung kaharap, yung remains. Ang tawag doon, cremated remains, hindi lang basta ashes. Kaya lang tayo ashes, kasi karamihan doon buto mga 4 to 10 pounds. So yun ang preferred ng simbahan. Bakit po, Father? Ang unang dahilan doon ay hindi ba si Kristo, hindi naman siya tinunog. Unang-una yun. Pangalawa, yung image and likeness ng Diyos, tayo, tsaka temple of the Holy Spirit, pag ikaw bininyaga na. Kaya itong tatlong to, kung tutuusin natin, yun talaga yung natural way of returning back yung katawan natin. Ba't ba nauso nature. yung cremation? Kaso hindi ba maraming mga Wala reasons na. kaya nung mga Kulang na. plague, Plague, mga virus. O kaya, maaring isabihin mo, ang mahal-mahal naman nung paglilibing. Mahal Eh, ng di, lote, no? Kaya yung pwede mo nilagay sa columbarium, kaya lang you have to put it in a permanent place. Kasi nga, sagrado yung katawan eh. Hindi Dati alam ko basta-basta parang binabaliwala. kung ano yung profession mo, napapayagan. Like, kinukwento kanina, kunyari, nagtatrabaho ka sa barko. Pwedeng isaboy sa dagat. Mga ganun. Ngayon, hindi na. Mga exceptions kasi. Ah, okay. Di ba? Oo. Alam nga namang sa mo ililibing yun. Oo. Kaya nga, ang lahat din naman ng rules ng simbahan, mayroong pinaguhugutan yun. Hindi basta-basta ganun na lang yun eh. Ngayon, yung lately, kaya palagay ko na ulit yan at binigyan ng very specific guidelines ng Vatican, tsaka Doctrine of the Faith to. Si Mueller, Okay. si Cardinal. No? Dahil ang pinapangalagaan yung paniniwala natin. Ina-avoid yung pantheism, nihilism, tsaka naturalism. Uy, ano kahulugan nun? Mag-isip-isip yan. Oo nga. Ibig sabihin, ang lahat ay Diyos. O kaya, yung pangalawa, yung nihilism, pag namatay, wala na. Okay. Aba, hindi pwede kasi paniniwala natin, mula pa sa womb ng ina mo, tuloy-tuloy, wala na. Wala nang katapusan ng buhay. Yun. Father, meron din kasi, di ba, ngayon nakikita natin, na-feature yung mga malikhain na mga puntod, di ba? May mga helicopter, sapatos. Paano yun? Okay lang ba yun? Basta nakalibing sa Wala naman kasing lupa. official na sinasabi ang simbahan doon. Halimbawa, mahilig ka doon sa pilot yung asawa mo o yung tatay mo. Okay lang Nabigyan yun. mo ng helicopter yun, di ba? Ang mahalaga, magiging sagrado yung libingan. Yun ang pinakamahalaga. Aha. Yung puntod. Kasi doon mo inilaga Respeto. yung katawan. What about, halimbawa, kunyari, yung iba, they opt talaga sa bahay kasi sabi nila, that's the best place na maaalala, na magiging sagrado for them. Paano For yun? them yun, pero hindi kasi nga, yung katawan natin, hindi lang para sa atin. You belong to a community of faithful. Diba? So mahalaga, yung meron kang official na pinaglalagakan. Na, So, hindi pwedeng na-cremate paghahatian ng mga anak mo yung cremated ano mo. Oh. Ano ho yun, parang sentimental tayo, lalo mga Pilipino, ano? I want a part of me with you Ngayon, all may the mga time, necklace wherever you na go. nga, May diba? ganun po Lalagay. eh. yun nga, babalikan natin yung mga paniniwala na yung sabi kong ihugot ng simbahan din dyan. Na hindi mo basta pinapaghiwa-hiwala yung mga bahagi nung. Kasi yung kahit na cremated dyan, cremated remains, ang tingin pa rin, katawan pa rin yun. Okay. O, sa paghanda sa undas, ano ba? Parang yung iba, reunion, Party. oo, picnic. Well, yung dalawa yun, di ba? Yung All Saints Day. Mahal ka sa All Saints Day, alam natin, tayo pinanganak lahat para maging santo. Santo. At kaya may santo, may nauna na. Kaya may mga milagro yan to prove na talagang may heaven, talagang may Diyos, talagang makapangyarihan Diyos sa lahat. So, sa November 1, magsimba, tsaka alalahanin natin yung mga santo na sana ma-inspire tayo sa kanila. Doon naman sa All Souls Day,
never forget the souls in purgatory. Kasi marami pa rin naghihirap dyan sa purgatorio, ng mga kaluluwang walang nagdadasal. At pagkatandaan natin, pag namatay ka at nasa purgatorio, hindi ka na pwede magdasal para sa sarili mo. Finish. Kaya dapat yun, ang Tayo mga na naiwan ang nagdadasal para sa'yo. Tsaka doon din sa All Saints Day, yung Communion of the Living and the Dead, communion, pagkakaisa. Tatlo yun di ba? Yung Church Militant, tayo yun. Tapos Church Triumphant, yun nasa langit. Okay. At saka Church Suffering, nasa purgatory. Paano po yung mga hindi makakadalaw? Online, okay lang ba? O Well, lahat naman magdasal pwede na basta siguro? magdasal ka. Dasal. Oo. Kaya Yun ang ang mapalaga, pinakamahalaga. yung puntod mo sagrado. So hindi mo kailangan pumunta rin sa sementeryo, basta may dasal ka Eh, lang. halimbawa, nandun ka sa USA, nandun ka kaya sa Brunei, nandun ka saan-saan. Kung hindi physically possible, Paano oo. kang pupunta? Pero napakahalaga na alalahanin natin yung walang nakakaalala. Oo nga. Sa mga taong naglulumbay, nag-iisa, hindi ba? Malay mo kung nasa purgatory pa yun. Baka ito na naman, Brother, pwede bang kahit katiting lang lalagay lang sa pendant? Isang kurot lang. Oo. A pinch of the... Maalala na nandito lang yung mahal ko sa buhay, ang malapit advice sa akin. ko na lang. Ha? Ang advice ko na lang, di namatay. Oo. Kunin mo yung mga buhok. Kahit sa ilong, sa taat, basta meron kang konting. Wag lang yung mga... Siga ng siga, di ba? No, hindi, ang sinasabi ko lang, huwag na naman pagkatapos mag-cremate. Nabagay. Yung, ang dami naman naiiwan dyan di ba? Okay. Damit or what. So, yun na lang. Okay. Maraming salamat, Father Francis Lucas. Patawarin niyo po ako. Ako isang makasalanan. Executive Secretary ng CBCP, Episcopal Commission on Social Communication and Mass Media. God bless sa ating lahat. Salamat po. Thank you, Father.